Totoo bang kahit na ano pong relihiyon ng isang tao, as long as siya ay mabuti, sumasampalataya sa Diyos at walang ginagawang masama, pwede siyang pumunta sa langit pagdating ng panahon? Hindi totoo yan. Mas mabuti pa yung wala kang relihiyon kaysa sa kahit ano ang relihiyon mo. Baka sakali kung wala kang relihiyon, nandun ka sa gubat, wala kang narinig na aral, hindi ka nakakita ng Biblia, hindi ka nakabasa ng Biblia, gaya ng mga taong nabuhay nung dark ages of human history, yung mga ermitanyong nandun sa bundok, hindi nakababa sa sibilisasyon, namatay na mga taong walang malay sa aral, walang malay sa salita ng Diyos, baka yun, maligtas pa yun pagka gumagawa ng mabuti. Pero kahit ano, relihiyon mo, ang itinuturo sa'yo, mali ang paniniwala mo, tapos sabi mo, gumagawa ka ng mabuti, maliligtas ka, hindi. Bakit? Pag nagrelihiyon ka, at mali ang relihiyon mo, sabi ni Kristo, 15:14 ng Mateo, ganito. Pabayaan ninyo sila. Sila'y mga bulag na taga-akay. At kung ang bulag ay umakay sa bulag, ay kapwa sila mga huhulog sa hukay. Sa impyerno punta mo pag napaakay ka sa bulag. Pag ang relihiyon mo mali, ay impyerno pupuntahan mo. Bulag ang umaakay sa'yo, bulag kang inaakay, kapwa kayo mahuhulog sa hukay. Yung hukay na tinutukoy doon, yung impyerno, yung parusa. Kaya hindi basta-basta yung pagre-relihiyon. Kung ako kayo, magre-relihiyon ako, mali, mabuti pa wala ka ng relihiyon Pero, hindi mo naman pwedeng sabihin, hindi na lang ako magre-relihiyon. Hindi na pwede sa'yo dahil narinig mo na ngayon may aral ka ng narinig. Meron ng Biblia, kailangan magsuri ka ngayon. Kailangan tiyakin mo, huwag kang matulog hanggang hindi ka nakakatiyak ng katotohanan. Yan ang ginawa ko sa buhay ko, kapatid. Ako siguro sa mundo, ang taong pinakakonti lang ang tulog. Ito sinasabi ko, hindi pagpapakunwari. Talagang yan ang nangyari sa buhay ko. Ako siguro ang taong pinakakonti ang tulog, pinakamahaba ko ng tulog yung 4 na oras, 3. Ang ibig ko sabihin sa iyo, kapatid, kung meron taong nagpupuyat na maghanap ng totoo, ito'y sinasabi kong hindi pagbabalat kayo. Kung meron taong nagpupuyat, naghahanap ng totoo, ng kabutihan para sa kanyang sarili at sa kanyang kapwa, kung hindi siguro ako ang pangunahin, baka hindi naman ako ang pangatlo. Maaaring meron pang naghahanap ng mas masikhay na paghahanap kaysa sa akin. Pero hindi ako kulelat kasi naghahanap talaga ako ng totoo. Nakikinig ako ng iba't ibang mga aral, binabasa ko ang iba't ibang mga libro, napagkikita ko ang pandaraya ng maraming mga mangangaral sa relihiyon, kung paano sila nagpapayaman sa kanilang sarili, nagpapakasagana para sila'y makapangyarihan at sa kakilalanin ng lipunan. Ako hindi ganun ang layon ko sa relihiyon. Kaya ako nagpupuyat para ma-share ko sa kapwa ko tao lahat ng kabutihang natutunan ko sa Diyos. Meron tayong libreng paaralan mula elementarya hanggang kolehiyo. Meron tayong libreng pagpapakain sa mga nagugutom. Meron tayong transient house sa iba't ibang lugar na pwedeng tuluyan ng mga taong walang matutulugan sa gabi. Ayan, ang kauna-unahang transient house sa Pilipinas, sa kasaysayan ng Pilipinas ay tayo ang nagtayo. May libreng hapunan, matutulog sila, merong kumot, may unan, at merong magandang kalagayan. Meron tayong orphanage para sa mga byuda, sa mga matatanda. Yan lahat ng kabutihan na yan natuklasan ko sa pag-aaral ng Biblia. Meron tayong libreng klinika araw-araw. Mula nang ito'y mag-umpisa, 3 taon na. Araw-araw na gumagamot ng mga tao, libreng gamot, libreng doktor, libre lahat. Meron tayong libreng sakay. Meron tayong libreng dialysis clinic. Meron tayong libreng ospital. Lahat ng ito natutunan ko sa paghahanap ko ng katotohanan at ng kabutihan ng Diyos sa Biblia. Na siya ko rin namang ipinangangaral at itinuturo sa mga kapatid sa iglesia sa panahong ito. Kaya, dun sa iyong tanong, kapatid, na pwede bang maligtas yung isang tao na siya ay mabuti kahit wala siyang
relihiyon o kahit ano siyang relihiyon, hindi totoo yon. Hindi ka pwedeng bumuti pag ang relihiyon mo mali. Paano kang bubuti? Bawa, mabait ka, katoliko ka. Mabait ka nga, sumasamba ka naman sa Diyos-Diyusan, lumulod ka naman sa mga kahoy. Paano yun? De mali rin, basahin natin ang 2:11 ng Santiago. Sapagkat ang nagsabi, huwag kang mangalunya, ay nagsabi naman, huwag kang pumatay. Ngayon, kung ikaw ay hindi nangangalunya, ngunit pumapatay ka, ay nagiging suwail ka sa kautusan. Sino nagsabing huwag kang papatay? Ang Diyos. Sino nagsabing huwag kang mangangalunya? Ang Diyos din. Hindi ka nga nangangalunya, pumapatay ka naman. Nagiging swail ka rin sa Diyos. Sino nagsabing huwag kang mangangalunya? Ang Diyos. Sino nagsabing huwag kang papatay? Ang Diyos. Sino nagsabing huwag kang luluhod sa ginawa ng kamay ng tao? Ang Diyos din. Hindi ka nga pumapatay, di ka nga nangangalunya. Lumuluhod ka naman sa mga ginawa ng kamay ng tao. Swail ka rin. Paano kang bubuti pag ang relihiyon mo mali? Di ba ganon? Kaya imposibleng bumuti ka sa relihiyong mali. Yun ang masasabi ko sa iyo, kapatid.